Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ni Sarah Hilomen Velasco ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Sarah? Salamat, Rafi! Patay ang isang lalaki habang sugatan ng kanyang ka-live-in matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Cebu City. Sa Bacolod City naman, nahuli ka ang pagnanakaw sa isang lalaking nakatulog sa labas ng isang tindahan. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang isang lalaking tulog sa mesa sa labas ng isang convenience store sa Bacolod City. Katabi niya ang isang lalaking nakaitim na nagsisilbi umanong lookout ng lalaking nakaputi. Ilang beses na tinangkang kunin ng lalaking nakaputi ang cellphone sa loob ng bag ng biktima. Maya-maya pa, lumipat siya ng pwesto sa ilalim ng mesa at nakuha ang target na cellphone. Mabilis silang tumakas ng kasabwat na nakaitim. Ayon sa biktima, galing siya sa basketball practice. Nagkataon na walang jeep na dumaraan sa mga oras na iyon, kaya umidlip muna siya sa mesa. Isang nagugta ko, sir, tuging check ako ang bag lang. Makado ka mag-an. Okay na ako na airpods ka, cellphone. Sabi ko na dagdag. Nakimot ako nga mo, tabili na tabo. Namukhaan daw ang mga sospek ng manager ng convenience store. Pilyar sa itsura, sila itsura doa. Kung may mga gatulog, ang mga ginapa sanggard, para nga aware na lang sila. Inireport na ang insidente sa pulisya. Nasawi ang lalaking tagapagluto ng isang fried chicken stall sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa ulo ang biktima matapos umanong barilin ng holdapper na agad tumakas. Nakuha ng sospek ang perang kita ng tindahan. Nagdeklara og hold up kadtong maong suspitsado og halagi nakareact kadtong biktima in town nga tigprito sa manok ilang produkto. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa sospek. Nahuli ang sospek sa kanyang bahay. Todo tanggi siya sa insidente. Duda ng sospek, isa sa kanyang mga nakaaway dahil umano sa online scam. May pato siya na issue. Kaya gipost mo ko niya sa Facebook pero nga naman gituo sila atong tao nga wala man sa crime scene. Kumpiyansa naman ang pulisya na siya ang sospek. Sasampahan siya ng reklamong robbery with homicide. Patay ang isang lalaki matapos silang pagbabarilin ng kanyang live-in partner sa loob ng kanilang bahay sa Cebu City. Ayon sa pulisya, natutulog ang mga biktima nang pasukin ang kanilang bahay. Tinamaan ng bala sa pisngi ang lalaking biktima. Sugatan naman ang kanyang ka-live-in na patuloy na inoobserbahan pagkatapos ng pamamaril. Pasimpleng naglakad ang sospek palayo sa lugar. Tukoy na umano ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek. Isa sa mga tinitingnang motibo ang illegal na droga. We're conducting hot pursuit until now to the suspects. Silang dalawa, actually these two victims, player to ng illegal na drogas. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos paglamayan ng 2 gabi at ilibing, biglang umuwi si Eduardo Guilya Sr. sa Sual, Pangasinan na buhay na buhay. Akala ko kasi talagang patay na kasi lahat ng mga paa niya may allergic din siya, may allergic din yon po. Kaya yon talagang sabi ko siya. August 4 nang may makitang kalahating katawan ng tao sa dalampasigan ng Burgos. Kinabukasan ng kunin at iuwi ito ng pamilya Guilya sa paniniwalang yun si Eduardo. Paliwanag naman ni Eduardo, umalis siya ng bahay nang magkatampuhan sila ng kanyang misis. Sabi nila, multo, inilibing ka na. Bakit ka nabuhay? Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon. Bagaman masaya ang pamilya Guilya, nanlulumo raw sila sa nagastos sa lamay at pagpapalibing sa maling bangkay. Ayon sa Burgos Police, may 2 pamilya mula sa Dasul, Pangasinan at Zambales ang nagkiklaim sa bangkay. Kumuha po kami ng bone marrow sample, DNA sample ng cadaver, and sinabit mo namin yon sa ating provincial forensic unit. Yung 2 pong claimant na possible claimant, they will subject them for DNA analysis. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagsama-sama ang ilang alumni ng University of the Philippines sa kanilang UP General Alumni Homecoming. Napuno ng saya at pagbabalik tanaw ang reunion sa UP Diliman Campus sa Quezon City. May handog ding pagtatanghal ang ilang jubilarian sa pangunguna ni UP alumna at Professor Emeritus Winnie Monsod mula sa Jubilarian Batch 1959. Isa sa mga kasama niya si Mrs. Carolina Gozon Jimenez na sinuportahan ng kanyang mister na si dating GMA Network President and CEO Menardo Jimenez. Full support din ang kanilang mga anak at apo. Binigyang parangal din ng ilang alumni na jubilarians. Kwento ni Mrs. Jimenez, masaya siyang makasama muli ang kanyang batchmate sa UP. May payo rin siya sa mga kasalukuyang isko at iska ng bayan. Siyempre, may edad, pero still fighting spirit. That's what we were taught in UP. Never give up. Always fight for the best. Young ones, always be alert and always look to serve your country. From his astig role sa Black Rider sa abot kamay na pangarap naman naghahatid ng kilig si Korean actor Kim Ji-soo. Meet Opa Dr. Kim Yong, ang visiting child psychiatrist from South Korea na bukod sa expertise ay may dala ring charm. Sa unang pagkikita nila ni Doc Annalyn Santos played by Jillian Ward, malaki drama na agad ang mga eksena. Sakto dahil malungkot ang puso ni Doc Annalyn kasunod ng pag-alis ni Doc Lyndon played by Ken Chan. Tila natawa naman si Jisoo nang i-share niya sa IG ang kanyang first appearance. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.